Hi mga ka-fabricator! Welcome sa ating ducting layout tutorial. Ako nga pala si Master the Basic, isang plain sheet metal fabricator. At dito, pag-uusapan natin ang mga basic hanggang pro tips sa paggawa ng ducting layout na swak para sa mga baguhan o gustong palawakin pa ang kaalaman o kaya naman mag-refresh ng skills. Kung dati akala mo mahirap mag-layout, relax lang. Kasi dito step by step nating ituturo lahat, mula basic principles hanggang sa mga shortcuts at computation techniques. At sa dulo, baka mapapasabi ka rin ng, ganun lang pala yun. Kaya ihanda na ang inyong isipan dahil siguradong may panibagong kaalaman kang matututunan dito sa Master the Basic. Tara, simulan na natin. Simulan natin ang tutorial sa simpleng straight duct. Alam ko naman na kayang-kaya nyo na itong i-layout. Pero teka lang, alam nyo ba ang tamang kapal ng yero base sa size ng straight duct na gagawin nyo? Sa mga nakakaalam na ng submetal para sa straight duct, ikaw na, the best ka. Excellent! Pero para naman sa mga hindi pa alam, huwag kayong mag-alala. Andito ako para ituro sa inyo ang mga bagay na hindi pa tinuturo sa inyo ng iba. Hindi sapat na marunong ka lang mag-layout ng straight duct. Dapat alam mo rin ang tamang kapal o gauge ng yero na gagamitin mo, base sa size ng straight duct na gagawin mo. Kaya ngayon, narito ang submetal guide ng yero para sa mga straight duct na gagawin mo. Tara, simulan na natin. Gauge 26-0.5mm. Ito ang ginagamit mo kung ang duct mo ay may lapad na 100 hanggang 450mm at may sidings na 200 hanggang 250mm. Sa madaling salita, ito yung baby size. Manipis pero sapat para sa maliliit na duct. Gauge 24-0.6mm. Ito naman para sa 500 hanggang 750mm na lapad at 250 hanggang 450mm na sidings. Ito na yung medyo teenager stage ng duct. Hindi na baby, pero di pa ganap na adult. Gauge 22-0.8mm. Ginagamit para sa 750 hanggang 1200mm na lapad at 450 hanggang 600mm na sidings. Ito yung mga duct na kailangan na ng konting tibay. Gauge 20-1.0mm. Para naman ito sa 1200 hanggang 1500mm na lapad at 600 hanggang 900mm na sidings. Ito na yung mga big boys. Kailangan mo na ng mas makapal para hindi mag-vibrate. Gauge 18-1.2mm. Ito ang ginagamit kapag 1500mm pataas na ang size ng duct mo. Dito na papasok ang mga heavy-duty na project. Kumbaga, ito yung Hulk ng mga gauge. Take note mga ka-fab, ang mga sukat na to ay for reference lamang. May mga kumpanya na nag-undergauge para makatipid sa costing. Oo, may mga kuripot mode dyan. Pero kung may submetal guide sa blueprint o proposal, sundin mo yun. Yun ang legal. Kaya bago ka mag-layout or mag-fabricate, double-check mo muna ang thickness or gauge na gagamitin. Kasi tandaan mo, ang maling gauge ay parang maling love life sa huli. Akala mo siya na hindi pa pala.